Ben, for hosting tonight's evangelism gathering po. No? Salamat po sa bawat isang naririto. Meron po tayong kapatid from JOV Calgary. Gusto ko lang po siyang i-acknowledge si Sister Eden Tadeo. No? Thank you for joining. Sa lahat po ng naririto, meron din po tayong kapatid from the US. Meron po tayong taga Singapore, meron pong Japan, merong Philippines. Di ko alam kung andito po si Sister Ana na taga Abu Dhabi, no? At kung Sister Gina andito po. Gayunpaman po, lahat po tayo, no? Saan man tayo naroon, buhay ang ating Diyos, no? Makapangyarihan. At isa pong pribilehyo na siya po ay ating sambahin sa Espiritu at katotohanan. Hingi po ako ng pahintulot, Brother Ruben, to share my material, PowerPoint. Kung Okay na maaari po, po. Pastola, you can share na po. Pwede na po. Sige po, no? Ayan. Sandali lang po, no? Ayan. Sana makita ko siya. Ayun, nakita ko siya, no? Simple po ang ating pag-aaralan ngayong araw na ito, no? Napakasimple po, no? At lahat po tayo ay alam po natin itong term na ito, ito pong word na ito. At madalas po kapag ito po ay ating naririnig, no? Ako minsan po ang tingin natin, it's negative, no? Disiplina. Bakit kailangan ng disiplina? Ito po ang simpleng title po ng ating lesson tonight. But I pray sa tulong po at biyaya ng Panginoon na sa pag-aaral po natin ngayon ay makita nating maganda naman pala, ang ganda pala ng disiplina, no? So, tingnan po natin, no? So, in the meantime, hayaan niyo pong muli po tayong yumukot manalangin. Heavenly Father, we just thank you, Lord, for the honor, Lord, kaming lahat na kami po ay makadulog sa iyong banal na harapan at kami, Panginoon, sa pamamagitan po ng biyaya ay makalapit sa iyo, O God, at makatanggap po ng mercy, to obtain mercy. At salamat din po sapagkat ang iyong salitang hindi na mamaliw, Panginoon, ang siyang laging nagmiministeryo sa amin every time we gather, kung amin pong bubuksan ang aming mga puso, Panginoon, at tanggapin po ang iyong banal na salita sa gabi pong ito, sa araw pong ito. Anumang oras mayroon ang bawat isa sa amin, saan mang dako, Lord, hayaan mong maging bukas po ang aming mga puso upang hindi lamang pakinggan ang iyong salita, kundi ito'y tanggapin. And at the same time, Panginoon, ito po ay aming tupdin kung ano po ang pinag-uutos. Kaya, Holy Spirit, ang iyong pong Santong Espiritu ang hinihingi namin na siyang magturo sa amin, gumabay, magdala sa lahat ng katotohanan, Panginoon. And let there be spirit of wisdom and understanding. For this is our prayer in Jesus' name. Amen. Amen. Nasa tabi ko po si Sister Noreen. Siya po ngayon ay naririyan, no? So, akin na pong sisimulan ang ating mensahe, lesson. Bakit kailangan ang disiplina? Why do we need discipline? And when we talk about discipline, bilang mga naniniwala po sa Diyos, hindi lang po ito basta discipline lang, no? We will talk about spiritual discipline, no? So, simula na po, no? Sino po ang makakasagot nito? Ito po ay talagang popular na kasabihan nito way back 1970s, at ito po ay isa sa mga slogan ng ang ating pong Pangulo ay ang dating Pangulong Ferdinand Marcos. So, ano po ito? Sa ikauunlad ng bayan, ano po ang sagot? Blank ang kailangan. Disiplina po. Ayan, disiplina. So, mukhang, ayan po, opo yan, nung mga 1970s, martial law, no? Green Revolution, isa po sa battle cry po ng government po ng dating Pangulo ay ito po, no? At ang kanyang asawa, ang unang ginang noon, no? Sa ikauunlad ng bayan, disiplina ang kailangan. Kaya naman po noon, nagsipagtanim po ng mga gulay-gulay sa bakuran, no? Pinupulot na po ang mga kalat sa daan, no? May mga nutribans, no? Meron pong ganyan kasi nga po, yun po ang itinataguyod no kaisipan noon na para daw sa ikauunlad ng isang bayan, ang kailangan daw ay disiplina ng mga mamamayan, no? Sa Japan, no?
Sa Japan po, mapansin po natin 'pag sinabing Japan, marami po ang gustong pumunta sa Japan at ang mga nagpunta doon ay bumabalik. Hindi pa po ako nakapunta sa Japan, nasa bucket list ko po ito. Pero ang sabi po nila, bumabalik-balik sila hindi lamang dahil may cherry blossoms, hindi lamang dahil sa maraming pasyalan doon. Yung isa po sa mga balai ko, ito pong sabi niya, sa Japan daw, disiplinado ang mga tao. Disciplined. Disiplinado raw po, no? Tapos may nakita pa ako doon sa Facebook, sa TikTok, may isang bata, lumipat po ng daan. So, lang lumipat po siya ng daan, huminto po yung bus, no? Alam niyo po, paglipat ng bata, no, sa TikTok yun eh. Hindi siya tuloy-tuloy kung saan siya nagpunta. Meron pa po siyang backpack, estudyante pong maliit siguro, grade 1 yung grade 2. Alam niyo po, paglipat po niya, humarap po dun siya sa bus at yumuko po siya bilang paggalang, no? Respetado, disiplinado. So, nang pagtingnan ko po, ano ang dahilan bakit kaya disiplinado ang Japan? Paano nila ito ginagawa? Ito po ang nakita ko, no? Nagkakaroon po pala ng discipline sa Japan as a nation, no? Dahil meron po silang moral education, no? Dito sa moral education sa mga schools, itinuturo po ang mga values formation katulad po ng respect, no? Pagiging peaceful, tinuturo po ang mga yan. Pagkatapos, hindi lamang po tinuturo sa school, no? Matanda man yan o bata. Yan pong nabasa ko, no? Nagiging daily habits, isinasanay daw po ito ng bawat nakakarinig at hindi lamang po yun, hindi lamang isa ang sumusunod o dalawang sumusunod, kundi raw po ginagawa itong discipline, ito pong konsepto ng discipline sa community, sa komunidad. Kumbaga, halimbawa, nasa isang street kayo, hindi lang isang magwawalis, hindi lang isa ang mag-aayos ng bakuran. Kumbaga, lahat sila as a community, isinasanay po ang discipline. Ganun daw po, inaari ng mga community, maliit man or malaki, that discipline is their responsibility. Sama-sama sila. No wonder, tingnan nyo po sa picture, no? Ang mga bata, no? Pagkatapos sa school, bago sila umuwi, no? Nililinis nilang blackboard. Nagiging maayos. Natandaan ko po nung grade 3 kami sa elementary. Ganyan po kami. Binubunot po. Malinis po noon ang mga rooms namin, no? Hindi ko po alam ngayon kung ano na po sa school. Pero it takes discipline, right? So, kung yun po ang nakikita natin sa community, alam niyo po bang meron din tayong tinatawag na spiritual discipline? Kung sa physical nakikita po natin na sa kapaligiran kailangan ng disiplina, no? Huwag basta pindot ng pindot kung saan, huwag basta magtatapon ng basura kung saan. Alam niyo po bang meron din tayong tinatag na spiritual discipline wherein sa Biblia, eto po no, ang disiplina ay tumutukoy sa pagsasanay ng wastong kaugalian o mabuting asal. Yun po ang tinatawag na moral training at ito ay kinapapalooban ng positive aspect of instruction at negative aspect of correction. Sinasabi ko po ito kasi ang iba natatakot na kapag sinabing disiplina. Agad nilang iniisip na kapag disiplina, ito kaagad ay masasaktan, mapapalo, ikukulong, parusahan. Di po ba kapag sinabi natin discipline? Kaya dito po ngayon, agad ko nang ibinigay ang dalawang uri ng disiplina sa Biblia. Meron po itong positive aspect of instruction at meron pong negative aspect of correction. But for the sake of time, dahil limitado po ang oras natin, ang akin lamang pong tatalakayin ngayong gabi ay itong positive aspect of instruction. Ito yung positibong aspeto ng disiplina sapagkat kung sa Japan nga meron silang way para po mag-instill ng discipline sa mga tao, sa mga citizens, sa atin din po, no? Ang Diyos po na kinikilala natin sa pamamagitan ng kanyang salita ay nagtuturo po siya ng disiplina at ang pag sinabing disiplina sa Bible, when we talk about the positive aspect of the spiritual discipline, ito po ay ang aspeto kung saan dinidisiplina po tayo, nakakaranas po tayo ng disiplina in the positive way. Bakit?
upang turuan po tayong magsanay ng wastong kaugalian o mabubuting asal which we call moral training which is based sa Bible po, no? So, pag sinabi pong disiplina, no? Pag sinabi pong disiplina, lalo na po may mga mangangaral, salita ng Diyos, no? Ayan na naman si pastor, mangangaral na naman, patatamaan ako. Meron pong ganun eh. Ay, ayan na naman yan, no? Ang ituturo na naman tungkol sa ganito, no? So, makikita po natin, no? When we talk about God's Word, na pinagmumulan po about discipline, meron pong iba-ibang response ang tao. Merong hindi makikinig, no? Kaya po yung iba, kapag nakikinig na po o nagsesermon na po si pastor, ang pari, kung ano man po ang tawag niyo sa inyong religious leader, kuminsan po yung iba, lumilipad na yung isip. Yung iba, kunwari nakikinig, pero pag uwi, hindi gagawin. Bakit? Kasi sa kanila, pag naririnig yung salita ng Panginoon, no? No? Lalo na meron po itong itinuturo ng tamang o wastong asal na dapat nating iasal, no? Ang iba po, ang tingin nila, it is negative, no? Kaya po yung iba, hindi sila makikinig. Pero alam niyo po ba, eto po, kapag tayo po, no, mamaya, ano ba, pastora, bakit yung discipline na yun? Ano bang ibig mo sabihin sa discipline? Alam niyo po bang sa Biblia, kapag tinanggap po natin ang disiplina ng Panginoon, yun na muna ang gagamitin ko. Kapag nakinig po tayo sa salita ng Diyos na may pagdidisiplina, pag-correct sa ugali, pagtuturo, no? At tinanggap po natin ito ng may kababaan ng loob. Ibig sabihin, Lord, ako ito, natatamaan man ako, no? Lord, salamat po, Lord, narinig ko po ito. Kahit na pasalungat doon sa ginagawa natin, pero nang marinig natin ang salita ng Diyos, dahil yun ay salita ng Diyos, at tinanggap po natin ang may pagpakukumbaba, may resulta po ang pagtanggap sa discipline na tinatawag. Ito po ay magkakaroon po ang nakikinig ng wisdom and satisfying successful life. So, may bibigay po muna akong verse, no? Sabi po sa verse na ito, ang ganda po niya, Proverbs chapter 4:13 ang sabi po niya, Take hold of my instructions. Don't let them go. Guard them for they are the key to life. Sa Tagalog po ang sabi, hawakan mong mahigpit ang turo, huwag mong bitawan, iyong ingatan sapagkat siya'y iyong buhay. Amen. Siguro magtataka ka, Pastora, di ba pinag-uusapan natin disiplina? Bakit wala akong makitang word dito na discipline, no? Di po ba discipline ang pinag-uusapan? Nasaan dito ang discipline? Ang pinarinig mo sa akin ay take hold of my instructions, don't let them go, guard them, for they are the key to life. Sa Tagalog mo ba sinabi, hawakan mong mahigpit ang turo, huwag mong bitawan, iyong ingatan, sapagkat siya'y iyong buhay. Dito pa lang sa binasa natin. Ito po yung key. When we talk about the discipline, the word discipline in the Bible, in the positive aspect, hindi po ito pananakit, hindi po ito parusa, kundi ang discipline na tinatawag po rito ay instructions. Amen? Amen. Hindi po ito negative aspect, no? Kundi pag sinabing discipline in the Bible, in the positive way, hindi po ito pananakit, pagpaparusa, kundi pagtuturo. At sinabi po sa Proverbs 4:13, kapag daw tayo po ay tinuruan, ito pong sabi ng Proverbs 4, take hold of my instructions. Hawakang mahigpit ang turo, no? Huwag mong bitawan, iyong ingatan sapagkat siya'y iyong buhay. So kung titingnan po natin kung paano natin hahawakan, pahahalagahan ang mga turo or discipline na nagmumula sa Biblia, yan po ang magtatakda, magsasabi kung anong uri ng buhay mayroon tayo. Amen? Lalaliman pa po natin, bakit kaya pinahahawak ng mabuti ang mga turo? Sapagkat ang sabi po sa mga kawikaan, chapter 5, 21 to 23, Proverbs din po yan,
sapagkat ang mga lakad ng tao ay nasa harap ng mga mata ng Panginoon at kanyang sinisiyasat ang lahat niyang mga landas. Ang masamay nabibitag sa sarili niyang kasamaan at siya'y nahuhuli sa mga tali ng kanyang kasalanan. Siya'y mamamatay sa kakulangan ng disiplina at dahil sa kanyang kahangalan ay naliligaw siya. Now, para maunawaan po natin bakit ganito ang sinasabi ng Proverbs or Kawikaan chapter 5:21 to 23, pag tayo po ay sumulong pa, no, umatras po tayo bago natin basahin ng 21 hanggang 23, yung pong nanay sa Proverbs at yung magulang, sinasaway po yung kanilang anak na lalaki na huwag siyang makipagrelasyon sa babae. Iwasan ang mga babaeng ibubulid lang siya or dadalhin siya sa masama. Ito po yung konteksto noon na, anak, iwasan mong ganitong uri ng babae. Ibig sabihin doon sa kultura nila, yung mga babaeng hindi mo naman talaga magiging asawa, tuturuan ka lang sa mga makamundong bagay, kaya pinaiiwas po ng nagsasalita ang kanyang anak na lalaki, huwag kang makinig, huwag kang sumama sa babaeng ganoon, sabi niya. Tapos po, dinugtong itong 21 sapagkat ang mga lakad ng tao ay nasa harap ng mga mata ng Panginoon. Ibig sabihin, nakikita ng Panginoon ang lahat ng ating mga lakad at kanyang sinisiyasat ang lahat niyang mga landas. Sabing ganon. Ang masamay na bibitag sa sarili niyang kasamaan at siya'y nahuhuli sa mga tali ng kanyang kasalanan. So, parang sinasabi ng mga magulang, anak, pag sumama ka sa babaeng ay hindi mo dapat samahan, ikaw ay ipapahamak niyan. Ikaw din mismo mahuhulog ka sa masamang ginagawa niya. Tapos, eto po, no, siya'y mamamatay. Ibig sabihin, yung taong yun, yung anak niya limbawa, hindi nakinig, no, siya'y mamamatay sa kakulangan ng disiplina. Now, disiplina rito, hindi nakinig sa mga advice, hindi nakinig sa paalala ng magulang, hindi nakinig sa mga turong mabuti mula sa Panginoon. Anong mangyayari sa taong nagkulang ng disiplina or pakikinig or pagsunod sa mga instruction? Mamamatay dahil sa kakulangan ng disiplina at dahil sa kanyang kahangalan ay naliligaw siya. So kung minsan hindi naman po literal na namamatay ang taong kulang sa disiplina, right? Hindi naman literal na mamamatay. Pero yung iba namamatay, napapahamak. Ang ibig lang po sabihin ng mamamatay dito, mapapahamak. Bakit? Sa kakulangan ng disiplina or for lack of instruction. No? Sana po nakukuha nyo po, no? So, ang pinag-usapan natin dito na discipline ay hindi po ito punitive, hindi po ito nananakit, hindi po ito negatibo, but it is positive because discipline here means instruction, no? Mamaya po, bibigyan ko pa po siya ng iba pa pong kahulugan. No? Sabi po sa Proverbs chapter 10 verse 17, New Living Translation, sabi po, people who accept discipline are on the pathway to life, but those who ignore correction will go astray. Again, sinasabi ko po rito, the word discipline here, hindi po ito pananakit, hindi po pagsupil sa iyong karapatan na iiyak ka, kundi ang discipline dito, people who accept godly instruction. They are on the pathway to life, but those who ignore correction will go astray. Tagalogin po natin, ang nakikinig sa payo. Nakita niyo po sa English, discipline. Pero dito, instead na discipline ang sinabi, payo. Sapagkat ang Dalawa po. dito, it talks about Magaling, sir. Nakagaling. instruction. No? Ang nakikinig sa payo ay nasa daan ng buhay, ngunit ang ayaw sumunod ay tungo sa pagkaligaw. Amen? Proverbs 13:18. Whoever disregards discipline comes to poverty and shame, but whoever heeds correction is honored. Sa Tagalog, kahihiyan ang kasasadlakan ng hindi nakikinig sa saway. Ngunit ang tumatanggap ng payo ay mag-aani ng karangalan. Self-explanatory po. Ang discipline dito, it means payo, godly instruction, godly advice, no?
Yan po ang ibig sabihin ng discipline na pinag-uusapan po natin. So sa Hebrew po, no, meron pong katumbas na word ang discipline sa Old Testament at saka sa New Testament. Sa Old Testament po, paano nila ginagamit yung word na discipline? Sa Old Testament po, ang discipline ay yasar. Yasar. So when they talk about discipline, no, halimbawa sinabi, listen to your father's discipline. It means instruction, to instruct, no? To rebuke, sawayin, to warn, babalaan. Kaya po sa Old Testament, kapag ginamit po nila yung word na discipline, no? Hindi po yung pagpapalo kagad na may sinturon, na mayroong tsinelas, hindi po. It means turuan, sawayin, o kaya po balaan. Paano naman sa New Testament? Anong ibig sabihin ng discipline? Ganon din po sa New Testament, ang Hebrew word is paideio. It means to instruct, it means to correct. Kaya po sa atin po, no, nawa po, no, kapag dinidisiplina na po tayo ni pastor, anong ibig sabihin nun? Nagtuturo na po ng salita ng Diyos. Hindi ka naman pinalo, pero salita ng Diyos ang sinasabi. Ibig sabihin po, nagbibigay po ng discipline si pastor, nag-i-instruct po siya, nagbibigay po ng panuntunan ayon sa salita ng Diyos, nagre-rebuke kung ang salita ng Diyos ay rebuke, or kung ang salita ng Diyos na ibahagi ay nagbibigay ng babala, nagwa-warn. But still a discipline in a positive way, sapagkat hindi ka naman pinalo, pwedeng nasaktan ng damdamin, but then yun ang sabi ng Biblia, discipline means instruction. Discipline means godly advice, no? Kaya naman po, katulad ng napag-aralan natin, ang taong tumatanggap po ng discipline with humility. Kasi it takes humility. Bakit po kaya it takes humility? Kasi kung minsan ang discipline, ang mga word ng Panginoon, talagang pag narinig natin, kung minsan ang sakit, parang ayaw nating, parang yung, um, lalo na po kung talagang patama, hindi dahil tayo pinatatamaan, kundi talagang tinatamaan tayo dahil tamang-tamang yung word ng Panginoon nangungusap sa atin at nagkataon naman yung word na yon hindi lang para instruct tayo, hindi lang para turuan tayo, kundi nire-rebuke tayo or binabalaan tayo. Masakit po yun. At kahit sino, ako rin po, kahit akong pastor, hindi tayo basta parang matanggap yon maliban na lang kung tayo po ay may pagpapakumbaba. At ang bawat nakakaunawa ay magsabi po ng amen. Amen. Wala po ako narinig na ga-amen. Amen. Amen, no? Amen, no? Kaya nga po sabi, Amen. ang may resulta kapag tinatanggap natin ng discipline or payo ng Panginoon ng may pagpapakumbaba. It takes humility to accept the word of God. Meron pong kasabihan, ang sabi, experience is the best teacher. Narinig niyo po ba ito? Ang mga eksperyensadong tao, sila raw ang pinakamagaling na teacher. Ako po, nag-agree dito kasi, halimbawa po, ng tatay ko po, ang sabi niya sa amin noon, lagi niya pong sinasabi, Norma, tapos po pati mga kapatid ko, kung ano pangalan nila, magsipag-aral kayo. Lagi niya pong sinasabi yon. Tapos sasabi niya, tingnan niyo ako. Dahil hindi ako nakapag-aral, kahit marami akong alam sa trabaho, hindi masyadong mataas ang sweldo ko kasi kasi po high school graduate si Papa, hindi na po siya pinag-aral, no? Kaya po, dahil sa na-experience po ni Papa, no? Hindi na po siya, sinasabi, araw-araw po yun. Norma, magsipag-aral kayo. Kaya po meron kaming oras sa pag-aaral, yung isang round table. Sabay-sabay po kami nag-aaral na magkakapatid. Ganon po, kasi nga, na-experience niya. Kaya po, naituturoy niya ng maayos. O yung mga, halimbawa, mahilig sa alak, nagkasakit sa atay, kung ano-ano, nang magkaanak, magkaapo, sila yung mga best teacher dyan. Huwag na huwag kayong titikim ng alak, ah. Ang makita kong tumikim ng alak dyan, tatamaan. Kasi, na-experience nila. Totoo po ito, no? But did you know, eto po, no? Sometimes, we don't have to go through difficult
situations. Alam niyo po ba, hindi po natin kailangang dumaan pa sa mga mahihirap na mga, alam niyo yung ginawa natin yon kahit mali. Kaya naman dahil doon natuto tayo. Alam niyo po bang pwede tayong matuto na hindi po tayo dadaan pa sa mga bagay-bagay na wag na nating subuking gawin. Kasi yung iba nga naging best teacher kasi ginawa nila mali. Doon pa lang nila natutunan. Pero alam niyo po bang sa pamamagitan ng isang aklat sa Biblia, basahin mo lang po ang aklat na ito, marami na po tayong matututunang mga aral sa buhay without going through. Ang iba po kasi susubukin muna, patutunayan muna para matuto na oo nga, kaya hindi ko na ginagawan kasi natutunan ko masakit. Pero ang Book of Proverbs ay punong-puno po ng pagtuturo tungkol sa buhay na kung ito po'y babasahin natin at atin na pong susundin, hindi na po tayo dadanas ng hirap. Basahin po natin. Bakit? Because the book of Proverbs, it speaks of moral training na of all the 66 books in the Bible, ito po yung maraming itinuturo tungkol sa pagsasanay ng kabanalan, ng tamang asal, sapagkat nasulat po ang Book of Proverbs to develop wisdom, magkaroon po tayo ng wisdom, ng karunungan, yung bang naging wise na tayo. Hindi dahil marami tayong karanasan, kundi natuto tayong makinig, sundin, nang basahin natin ang Book of Proverbs. Kaya po, yung mga nagbasa ng Book of Proverbs at ito po ay sinunod nila, naku po, akala mo kung sino silang napakatalino, hindi dahil sila'y matanda na, hindi dahil sa marami na silang naging karanasan, kaya marami na silang alam, kundi sinunod po nila kung anong sinasabi ng Biblia. Sapagkat sa pagbabasa po ng Book of Proverbs, ito po ay mayroong instruction or discipline about righteousness, about justice, and integrity. Ito po yun. Kung gusto mong mabuhay, matuto tungkol sa kabanalan, sa katuwiran, pamumuhay ng matuwid, sa pamumuhay ng may justice, ikaw ay fair, ikaw ay merong honesty and integrity, basahin lang po ang Book of Proverbs at madidevelop po ang ating wisdom. Meron po tayo po'y fully disciplined. Ibig sabihin, naturuan tayo na maayos sapagkat sinunod na natin ang sinasabi. For example po, yung mga nagtuturong wag ka nang uminom ng alak kasi nasubukan ko na yun, masakit. Alam niyo po bang, hindi nyo na kailangang uminom ng alak para malaman nyo ano ang nararanasan ng umiinom ng alak at naglalasing. Naka-explain na po yan sa Book of Proverbs. Nakakakita ka raw ng star, masakit daw ang ulo mo, nagsusuka. So kapag nabasa mo yun, kahit hindi ka uminom ng alak, hindi ka na talaga iinom ng alak kasi doon pa lang dinidescribe na anong nangyayari sa mga naglalasing. Ganun po. Tapos po, kahit hindi ka naging chismosa, limbawa, kahit hindi po tayo po lahat, kahit hindi po tayo isinakdal or may nakipag-away dahil naging madaldal tayo. We don't have na kailan muna tayong maging mahilig sa chismis at may makaaway para matuto tayo ng lesson na wag nang magchismis. Diyan po sa Book of Proverbs, tinuturuan na po tayo paano gamitin ng tama ang dila. Doon pa lamang, pag nakinig tayo, na-instruct tayo, doon pa lamang po makakaiwas na tayo sa gulo. Ganyan po ang Book of Proverbs. Ang sabi po ni Solomon sa unang-una pa lang na verse sa Book of Proverbs, ang mga kawikaan, ito po ang mga Proverbs ni Solomon na anak ni David, hari ng Israel, sa pamamagitan nito, siya pong sumulat ng Book of Proverbs, most of it, ang tao'y magtatamo ng karunungan, at pangunawa sa mga salitang puno ng aral sa buhay. Itunuturo nito ang matuwid na paraan ng pamumuhay, katuwiran, righteousness, katarungan, justice, katapatan, integrity. How I wish, no? Kung ang mga lawyers po, no? Ang mga judges siguro sa Philippines,
binasa nila ang Book of Proverbs at inapply, alam niyo po, walang corrupt, sorry to say, kahit po saang bansa, kung babasahin lang nila ang Book of Proverbs. Kasi bakit? Matuturuan po sila kung paano mamuhay ng may katuwiran, ng may katarungan at may katapatan. Yan po ang nagagawa ng Book of Proverbs, no? Now, ano po ang nangyayari kapag ang isang tao ayaw niyang tanggapin ang mga turo ng Biblia? Ayaw niyang padisiplina, ayaw niyang makinig. Sino po ang mga taong yon? Only an ungodly fool would refuse such moral training. May sinasabi po ang Biblia sa ganyan, Proverbs chapter 1 verse 7, ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan, ngunit walang halaga sa mga mangmang ang aral at mga saway. Masakit po ito, pero itong sinasabi ng Biblia, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Subalit daw, yung mga fools despise instruction. So, siyempre, walang gusto sa atin na tawagin tayong mangmang. Makikipag-away tayo, di ba? Pero alam niyo po ba, ang sinasabi ng Biblia, kapag hindi natin iginalang at hindi natin sinunod ang mga utos ni Yahweh na siyang pasimula ng karunungan. Kasi pag sinusunod natin ang mga sabi ng Diyos sa kanyang salita, doon pa lang tayo nagkakaroon ng karunungan. Kaya po, kapag ang sinasabi natin ay salungat sa ginagawa natin, we really don't respect. We really don't have the fear of the Lord. We are not really obeying God. And because of that, we really don't have wisdom. Bakit? Sapagkat ang sabi ng Kawikaan 1:7, ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan, ngunit walang halaga sa mga mangmang ang aral at mga saway. So dito po, mga minamahal ko kay Kristo, hindi po ako nagpaparinig. Ito po ay para sa ating lahat. Iginagalang po ba natin at sinusunod si Yahweh, ang Diyos, ang lumikha ng langit at lupa? At talaga nga bang ang taglay nating karunungan or wisdom ay galing sa Panginoon? Sapagkat kung sinasaway naman natin, we don't really follow what the Word of God says. Ibig sabihin, hindi naman talaga natin binibigyang halaga ang mga aral at ang mga saway ng Panginoon na sinasabing huwag mong gawin ito anak, mapapahamak ka dyan. Yan po ang ibig sabihin ng salita ng Diyos. At hindi lang yun ang masakit, tinatawag pa tayong mangmang. No? Yan po, kaya po ang Biblia yan ang tinatawag na discipline. It's positive, but in a way, the Lord is teaching us to be disciplined by giving us instruction. Kaya kung ginagalang natin at sinusunod ang Panginoon, hindi ito masakit. It's just an instruction. Pero kung alam na natin ang salita ng Diyos at hindi natin sinusunod, pag binasa natin ito, it's no longer an instruction. It's already a rebuke or it's already a warning. Amen? Kaya tingnan po natin ang mga puso natin kapag naririnig natin ang salita ng Diyos. Am I following you or obeying you, Lord? Am I honoring you, Lord? Do I have the fear of you, Lord? Paggalang, yun po yung fear of the Lord. Malalim na paggalang sa Panginoon, no? So, ngayon ang tanong, paano tayo makakakuha ng instruction kung gusto nating matuto? Gusto ko pong matuto, gusto ko po ng disiplina ng Diyos, Pastora. O ito po, ang mga instructions sa turo na yun, of course, manggagaling sa law. When we talk about the word law in the Bible, it talks about the scriptures, ang salita ng Diyos. Sabi po ng Proverbs 1:8, isulat niyo po yung iba, no? Hindi ko na po inilagay yan dyan, pero pag binasa niyo yan, dyan din po nagsasabi, katulad ng verse 1, chapter 1, verse 8 ng Proverbs, listen, my son, to your father's instruction, and do not forsake your mother's teaching. So, ang sabi sa Tagalog, anak ko, dinggin mo ang aral ng iyong ama at huwag ipagwalang bahala ang turo ng iyong ina. So, dito po, no, dahil si Solomon, tuturuan niyang kanyang anak, kinakausap niya. So, ang kanyang mga halimbawang ibinibigay dito, between parents
and children. So dito, ang sabi ng mga magulang, magulang man na lalaki o magulang na babae, anak, dinggin mong aral ng iyong ama at huwag ipagwalang bahala ang turo ng iyong ina. Sa makikita po dito, mahalaga po ang mga pangaral ng ating mga magulang. Amen? At ang sabi po, anak, kung tayo po'y mga anak, lalaki man o babae, makinig tayo sa mga aral, sa mga turo ng ating mga magulang. Huwag ipagwalang bahala. Sabi naman po sa Psalms 94:12, Blessed is the one you discipline, Lord. Ito ang Diyos, no? Nagdidisiplina. The one you teach from your law. Katulad ng sinasabi ko, when we talk about discipline here and a positive note, ang discipline po dito ay instruction. Kaya mapalad daw ang taong dinidisiplina o tinuturuan ng Diyos, na ang tinuturo ng Diyos sa taong ito ay mula sa kanyang salita. Kaya tayo po, ariin nyo pong blessed kayo, mapalad kayo kapag kayo po'y dinidisiplina ng Panginoon. Ibig sabihin, tinuturuan po kayo ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga lingkod, mga pastors, mga elders, mga ministro, mga pari, na talaga pong ang salita ng Diyos ang sinasabi sa inyo. Sabi po sa Ephesians chapter 6 verse 4, Fathers, do not provoke your children to anger by the way you treat them. Rather, bring them up with the discipline, and instruction that comes from the Lord. No? My children, listen when your father corrects you. Pay attention and learn good judgment. Only a fool despises a parent's discipline or instruction. Mangmang lang daw ang hindi nakikinig sa payo ng magulang. Whoever learns from correction is wise. Ang sino man daw nagpapaturo, nakikinig sa mga sinasabi ng mga magulang kahit kung minsan ay masakit, sila raw ay tunay na matalino. So dito po, sino po ang mga dapat tumanggap ng instruction? Son, representing children. They must diligently pay attention to their fathers and mothers' discipline. Amen? Ano pa po? Sino pa po? Ang faithful and loving parent must be willing to punish wrongdoing as part of a child's training. Dito po, sabi po sa Proverbs 13:24, those who spare the rod of discipline hate their children. Those who love their children care enough to discipline them. Sabi po sa Proverbs 19:18, discipline your children while there is hope. Otherwise, you will ruin their lives. Dito lang, mag-ano lang po akong konti dito. May mga magulang po na ayaw pong pangaralan ang mga anak. Natatakot sila, nag-aalangan sila, no? Pero ang sabi po dito po ng Proverbs 19:18, dito po sa green, discipline your children while there is hope. Ibig sabihin, turuan nyo ang inyong mga anak habang may pag-asa pa. Kung hindi, kayo mismo ang sisira sa mga buhay ng inyong mga anak. Sakit po ito, no? Pagpala tayo, we failed. Hindi po natin ginawa bilang magulang ang atin pong responsibility na turuan, disiplinahin ang ating mga anak sa pamamagitan ng mga aral, pagtuturo, pagtutuwid, no? Darating ang panahon, kahit gusto pa natin silang turuan, malalaki na sila, hindi na po sila makikinig. At yung ang sabi po dito, tayo pa ang nag-contribute para masira ang kanilang buhay. So mga magulang ko, kung mga kapatid ko, kapwa ko magulang, kung meron po nag-hesitate sa inyo na i-correct ang inyong mga anak, kapag kailangan i-correct, i-discipline, nakikiusap po ako, isulat nyo po, itatak nyo po sa inyong puso ang Proverbs 19:18. Huwag kayo pong maging dahilan upang masira po ang buhay ng inyong mga anak. So, ano pong epekto ng pagsasanay ng kabutihang asal ayon sa Biblia? Assuming tayo pong lahat, tanggap po natin ang salita ng Diyos. Malapit na po ako magtapos, 8:03 na, no? Nagkaka-develop po ito. Nasasanay po tayong magkaroon ng self-control, which is an essential characteristics ng taong matalino.
Meron po isang tao sa Biblia, nakita na niya po ang third heaven. Nakita na niya po ang ikatlong langit na sinasabi. Ang dami pong revelation sa buhay niya. Ginamit po siya mightily, powerfully ng Diyos nang siya po'y nabubuhay. Marami po siyang naakay kay Kristo. Siya po ay nakulong dahil sa gospel. Marami po. Pero ito pong sabi niya sa 1 Corinthians 9:27. Tinutukoy ko po ay si Pablo. Sabi niya, I discipline my body like an athlete, training it to do what it should. Otherwise, I fear that after preaching to others, I myself might be disqualified, ang sabi po niya. Amen. Dinidisiplina ko, sabi niya, sinusupil ko ang sarili ko katulad ng isang manlalaro. Sabi niya, para ako rin ay makasunod sa sinasabi ng salita ng Panginoon. Kasi sabi niya, kahit ako'y nangangaral, pagkatapos kong mangaral, pero hindi ko naman sinunod ang sinasabi ng salita ng Diyos, mae-etsyapwera ako. Ibig sabihin, magbibigay tayo ng example. Kung si Pablo, tinuturo niya ang kaligtasan. Kailangan tanggapin si Jesus, isuko ang buhay, mamuhay ng may kabanalan. At siya mismo, hindi niya ginagawa yon. Hindi siya nagpaturo. Nagamit siya para mangaral, pero pagkatapos niyang mangaral, yung mga nakinig sa kanya, ligtas, nakinig. Pero siya, kung hindi po niya didisiplinahin, kung hindi po siya susunod sa narinig niya, siya mismo, hindi siya makikinabang sa salita ng Panginoon. Mga kapatid ko kay Kristo, this is Paul. Paul, so much revelation, gifted, powerful, a giant in the kingdom of God. A giant, ibig sabihin, hindi biro-biro ang kanyang ministry, but he himself had to discipline his body. Ibig sabihin, meron ding mga tuksong lumalapit sa kanya, kailangan niyang magpigil. Kailangan niyang tandaan ang salita ng Panginoon. Hindi niya pwedeng sabihin, nakapaglingkod na ako sa Panginoon. Sinunod ko na yung sabi mo, pwede ko nang gawin ang gusto kong gawin. No. Sabi niya, I discipline my body like an athlete. At panghuli pong verse na akin pong isi-share, no? Sa 1 Peter chapter 4 verse 7, ang sabi po ng sumulat nito, the end of the world is coming soon. Therefore, be earnest and disciplined in your prayers. Sa Tagalog, ngunit ang wakas ng lahat ng mga bagay ay malapit na. Kayo nga'y magpakahinahon, be disciplined. Sabi po, maging mahinahon. Kailangan yung mga isip nyo matitino, sabi niya, disciplined at magpuyat sa pananalangin. Nang sabihin po ito ng mga ngaral, ng sumulat nito, ang tagal-tagal na pong panahon niya, no? Pero maging nung panahon nila, naghahanda na sila sa pagbabalik ng Panginoon. Kasi yung iba parang mag-give up na sa kanilang faith dahil sa kahirapang nararanasan. Pero ang sabi po ng sumulat, sabi niya, malapit nang mag-end. The end of the world is coming soon. Malapit na. Kaya naman, be earnest, disciplined, maging sa inyong pananalangin. Eh di mas malapit po sa panahon natin. Mas malapit na ang pagdating ng Panginoon kaysa noon. Kaya naman, magpakahinahon po tayong lahat. Maging po tayong disiplinado. Pakinggan po natin at sundin ang salita ng Panginoon. At isa pong pinakamainam na maging disiplinado tayo, mangagpuyat sa pananalangin. Amen? Amen. Huwag po tayong sumuko sa pananalangin. Kahit po hindi natin ramdam, tayo'y manalangin sapagkat maghintay tayo ng matyaga sa ating Panginoon. So, ang ibig ko po sabihin sa lahat ng sinabi ko is spiritual discipline. Kung ang mga Japanese, kailangan na maging discipline sa community, tayo po spiritual discipline is a must. Kailangan po sa buhay ng isang mananampalataya. Ito po ang tanong ko ngayon, mananampalataya po ba kayo talaga kay Kristo? If your answer is yes, therefore, you must exercise spiritual discipline, pakinggan, tanggapin, isagawa ang salita ng Diyos. Maraming salamat po at tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Lord,
na ibahagi po ang iyong salita. At ang aming panalangin, Panginoon, Lord, di lamang po kami tagapakinig, kundi tagagawa, Lord. Patawarin mo po kami, Panginoon, kung may mga bagay, Panginoon, na sinabi mo na sa amin, nakatitik na, nakasulat na. Subalit, Panginoon, kapag naririnig namin, sometimes, Lord, nagbibigay pa po kami ng ibang kahulugan ng salita mo, sapagkat ang nais pala naming sundin ay ang aming sarili at hindi ang iyong ganap na kalooban. Patawarin mo kami, Panginoon, sa panahong nasugatan namin ang iyong damdamin. Di ka namin iginalang, Panginoon. Hindi po kami nakinig. Patawarin mo po kami. Sinasabi ng iyong salita, kung amin pong ikukumpisal ang aming mga kasalanan, ikaw ay tapat at matuwid at na kami, Panginoon, ay patatawarin sa lahat ng aming mga kalikuan sapagkat ang banal na dugo ng aming Panginoon Jesucristo ay sapat upang linisin po kami sa lahat ng aming karumhan. Patawarin mo kami, Panginoon. Lahat kami, O Diyos, alam mo ang nilalaman ng aming mga puso, katulad po ng nasulat sa Book of Proverbs. Lahat ng aming ginagawa, Panginoon, ay alam mo. Hayag po ito, Panginoon. Sinasabi ng iyong salita, ang sino mang gagawa ng hindi ayon sa kalooban mo at sumusunod sa kasamaan ay parang gumawa ng sariling bitag at matatali ang sarili sa ganoong bagay. Panginoon, ikaw ay namatay, Lord Jesus, para sa amin, para sa aming mga kalayaan. It is for freedom that you set us free. May we walk in that freedom, Panginoon, at hindi na pa po kami muling mabitag pa ng anumang uri ng kasamaan sa tulong at biyaya ng Santong Espiritu. Salamat po, Father God, in Jesus' name we pray. Amen. Amen. Maraming salamat po, mga kapatid. Amen. Pastora Norma din po. Salamat po. Sino po ang na-bless? Mag-heart emoji naman po tayo dyan. Amen. Salamat kay Lord. Ngayon naman po dadako po tayo sa isa rin sa pinakamahalaga bukod sa sharing of word, yung pananalangin. Ano po? At mag-type po kayo ng mga prayer request nyo po. Alam nyo po, napakamakapangyarihan po ng sama-sama po nating pananalangin. Marami na po ng mga testimonies, ano po, ang na ipahayag dahil sa mga prayer request po natin na talagang dinidinig po ng Lord, no? Alam natin ang Diyos, dumidinig yan sa panalangin, sama-samang panalangin ng kanyang mga anak. Amen?